Yo, what's up mga lods? Meron lang ako gustong i-revise dun sa ginawa ko sa aking monoshock. Medyo nabibitin kasi ako sa pagkalabas ng baso na yan. Kasi natatakpan siya ng foot peg. At least nasubukan ko na yung ganitong style ng pagkakabit. Okay naman siya kasi ito talaga yung standard ng monoshock na to kung paano siya kabit. Kasi kung makikita nyo naman yung sticker ng RCB is nakalabas dito. At saka tama yung position ng sticker niya, hindi siya baliktad. Kaya ito talaga yung standard niya. Okay lang naman siya. Kaso nga lang parang mas gusto ko pa siyang ilabas ng konti. Kaya gagawin ko ngayon, babaliktarin ko to. Tapos titignan ko kung magandang pwesto pa rin is dyan pa rin sa ilalim yung hose or dito na sa ibabaw. Or pwede rin dito, dumaan dito kasi malayo naman na yung footrest ko dun sa chassis. So pwede ko siyang ilagay dito, papasok dito sa pagitan ng angkasan at saka yung kanyang chassis. Pagkatapos, gusto ko na rin palitan yung hand grip ko. Ayan o, durog na. Katagalan talaga ang RCB, nadudurog siya. Napupunit na ng kusa. So hindi siya kagaya ng stock na makunat yung stock. Ito talaga, yung pagkagoma niya, para siyang bubble gum katagalan. Pag nabibilad lagi, para siya natutunaw. So papalitan ko na siya. Ganito yung papalit ko mo. So RCB din. Kaso yung Nagamaki na model ng RCB. Yan, ito yung papalit ko ngayon. Pero bago to, gusto ko munang baliktarin yung baso ng aking monoshock. Titignan ko kung mas bagay compared dito. Right, so ayan na siya mga lods. I-fix ko na yan. Parang mas okay siya pag ganito. Yung kanyang installation. Hindi naman siya tatamaan ng angkas ko. Malaki naman. Mas kita siya pag dyan. Mas litaw na litaw sa likod. Nakikita na siya maigi. Unlike dun sa isang position, yung kanyang original position, natatago kasi dito sa likod na ito. Pagka tinupi mo yan, nakatago na yung baso. Halos tagong-tago na. Ito hindi pa. Dilipat ko sana dito sa labas yung hose. Kaso, mahaba pala yung hose. Hindi siya maganda tignan. So, ang ginawa ko, dito na lang ulit sa ilalim. Kaya hindi naman magagasgas na yan mga lods. Nilagyan ko yan ng insulation. May itim na ano dito. Ginagamit yan sa wire harness. Kulay itim. Nag-advance na ako ng pang safety ng aking hose. Kasi sa vibration, unti-unting bumabaon yung matatalas na bagay dyan na nakadikit dito sa hose. So, inunahan ko na. Nilagyan ko na ng harness. Yan. So, okay na tayo dyan. Punta na tayo sa hand grip. Gagamitan ko na lang yan ng cutter para mabilis. So, hindi ko naman nakasisisave yan. Kasi lumang-luma na siya. Durog na. Parang na siyang bubble gum. Sobrang katagalan na. Dali lang pala ito tanggalin kahit di ko nasirain. Kung nag-DIY ka na ito, yung malaki butas sa kanan, yung maliit na butas sa kaliwa. Ayan na siya mga lads. Mas bagay nga sa kanya yung ganun na position. Nakapagpalit na rin ng handle grip. Nagamaki ng RCB. Okay siya mga lads. Maganda sa kamay. Maganda yung grip. Dito rin sa kabila. Ang size ng handle grip na to mga lads 122mm. So sakto lang siya sa 122mm. Huwag na kayong mag 120 kasi medyo bitin yung 120. Ito nga lang 122mm. May lumalabas ng konti. Sabagay pag naluma to maglulus yan. Pag nabibilad ulan araw yan. Mag-extend din yan. Pero kung sa sukat talaga is 122. Kunin yung pinakamalaki. 122. Pinakamahaba pala. Yan siya. Kahit paunti-unti lang yung build natin. At least may pagbabago. Para sa akin, okay na rin yung ganitong build. Unti-unti lang. Budget meal. Pang daily. Yan. So hanggang dito na lang mga lads na. Bye, safe sa lahat. Peace.